Hey mga bros, may reports nga tayo dito kay Kevin Kiambao. Yes, alam din naman natin na nare-reports na rin natin ito na gustong kunin din talaga ito sa PBA na kahit alam din naman natin nakapaglaro na ito sa Gilas Pilipinas ng ilang beses at nahawakan din ng SMC Management mga kabrods. Ito, gustong kunin ng San Miguel Beermen naman. Yes, ito pong sila Coach Leo Austria kasi gusto nga at bulungan. Ito pong si Kevin Kiambao, ito kasi magiging future ng PBA kung sakali. Para naman mga kabrods na sinasabi nila na ito pong PBA na pag-iiwanan na dahil yung mga ibang players natin ay nagsisipuntahan na sa ibang bansa katulad ng Japan. Diba nga William Navarro and Jamie Malonzo lumipad na doon dahil ang taas ng sahuran. Itong SMB gustong ofera ng malaki ito pong si Kevin Kiambao para nga ito ay bumalik sa atin sa bansa dahil ito kasalukuyan naglalaro sa Goyang Sono Sky Gunners at ito hindi rin pinalad doon sa Sacramento or Stockton Kings na dapat nasa lineup siya noon nung tryouts dyan sa Sacramento with Coach Jimmy Alapag. So ito nga mga kabrods, alam nating dismayado si Kevin Kiambao, si KQ, pero syempre hindi pa rin niya ininda yon dahil naglaro ulit siya sa Gilas Pilipinas natin mga kabrods. Kaya saludo kay Kevin Kiambao. Pero itong pong PBA at ang SMB gustong kunin ang manlalaro na ito. Bakit mga kabrods? Napakabata pa kasi nito ni KQ. 24 years old, 6'5 or 6'6 ang height. Itong skill set niya mga kabrods, magandang stroke ng kanyang outside shooting, magandang handling skills nito, maganda yung court vision. Dito nga ito mas nakilala yung pass first. Itong si Kevin Kiambao dahil ang ganda nga ng mga assist plays nito, lalong-lalo na dati sa LaSalle. Kaya 'di ba nakapag-champion ng LaSalle dahil sa kanya noong 2023 at siya rin ang tinanghal na MVP toong 2023 at 2024, back-to-back MVP yan and finals MVP pa nung nag-champion yung LaSalle noong 2023. So doon pa lang makikita may potential ng KQ na ito na hindi talaga basta-basta mga kabrods. Alam din naman natin ng SMB gusto na ito mag-reveal din ng mga batang lineup mga kabrods. Yes, ang SMB nakapag-champion nga, kaka-champion lang last season sa All Filipino Cup kung saan tinalo ang TNT Tropang 5G dahil ang SMB mga kabrods kahit nag-champion yan ay sige pa rin yan sa kanilang mission. Yes, ang goal kasi nila Grand Slam bid, gustong burahin yung Grand Slam bid ng TNT, nabura na nila. Tapos sila naman ang mag-uumpisa ngayong paparat ka na Governors Cup 2025. Kaya ito, kukuha ng maayos ng import at kukuha rin ng mga batang players. Alam natin na mahal pa talaga ito pong si Kevin Kiambao dahil ang taas nga ng offer sa kanya dyan ng Goyang. Tapos ito, na-offeran pa sa Sacramento, di ba? Di mas lalong tumaas pa yung value nito. Pero ang SMB, kayang-kaya rin naman na lang sa kura ng malaki ito pong si KQ. Yes mga kabrods, kumbaga magsasacrifice sila doon sa kanilang salary cap, dito sa team salary cap nila para lang dito kay Kevin Kiambao dahil deserving naman din niyang mabigyan ng mga milyones kada buwan kung gugustuhin talaga ito ng SMB. Dahil kung makuha to ng Beermen, siya na yung magiging future superstar ng SMB. Ilang taon pa yan, 24 years old lang yan mga kabrods. Kung mapaakit nila si KQ, baka nga, kada season, mapapa-champion niya lagi ang San Miguel Beermen. Kung ang LaSalle nga napa-champion ni KQ, paano pa ang SMB na super studded ang line-up neto, tapos idadagdag mo pa si Kevin Kiambao. Yes, nauna nating nasabing interesado rin ng Barangay Nabras San Miguel dito, pero syempre lumalaban din naman ng SMB para makuha at ibibid nila na makuha si Kevin Kiambao. Kaya sa tingin nyo mga kabrods, bagay ba ito sa SMB at dapat mong i-push at mag-sacrifice ng salary cap ang Beermen para sa kanya? Dito naman po tayo sa kabilang balita naman natin mga kabrods. Ito nga, Matt Ganuelas Rosser. Yes, natatandaan nyo pa ba? Yes, yung 6-time PBA champion ng Talk and Text, tropang texters dati, na ito pong si Matt Ganuelas Rosser ay hindi na nga natin nakita sa PBA. Huli na ng pinaglaruan last year sa TNT Tropang Giga. Yes mga kabrods, pero after nun, wala na. Nung bumalik siya sa TNT, hindi na ito nakapaglaro ulit. So, in short, free agent. Ito pong si Matt Ganuelas Rosser. Ano ba ang height niya? 6'4" ito or 6'5" din. Wingman, mga kabrods, at ito yung nababalit at nare-reports na gustong kunin
ng Barangay Ginebra San Miguel. 35 years old, veteranong-veterano, kapatid ni Brandon dyan sa TNT. Pero syempre mas effective nga yung Brandon dahil big man yun. Pero ito pong si Matt, napaka-athletic kasi nito, pwede mong gawing gwardiya. Dahil nga sa pagkawala ni Jamie Malonzo sa Barangay Ginebra San Miguel mga brods, eto na, nagsisimula na naman ang Ginebra na kukuha ng mga wings. So, malaking bagay, ito pong si Matt Ganuelas roster dahil parang Jamie Malonzo rin ang laruan nito. Madadagdagan ng wing ng Ginebra dahil kung makikita nyong laruan at skill set ni Matt Ganuelas, kayang pumukol ng tres, athletic, magaling din sa rebound, mataas tumalon, high flyer, maasahan mo sa depensa. Yes, yan din naman at dyan sa nakilala kung bakit siya nababayaran ng TNT dahil sa kanyang talagang impressive defense mga kabrods. Yan ang maganda dito kay Matt Ganuelas roster. Tapos maganda rin yung court vision, walang attitude mga kabrods at maasahan mo ito both ends of the floor. Yes, both offense and defense, maasahan mo. Ito pong wingman na ito. Kaya ito pong Ginebra ay pinag-iisipan. Yes, madali na lang ito dahil free agent. Ito pong si MGR. And yun, papapirmahin na lang para nga makapaglaro at ma-line up nila sa Governors Cup 2025. So, syempre, hindi lang naman bagong player ang gustong kunin ng Ginebra kung saan naiisipan at nababalitang kukunin din nila ito pong si Andre Robertson. Yes, alam din naman natin syempre Brownlee ang import ng Ginebra pero gusto rin nilang mag-reserve ng import kung saan ito po kasing 33 years old former NBA player na ito. Ito pong si Andre Robertson listed at 6'7" sa NBA pero with shoes yan. Without shoes ang listahan sa PBA kaya magiging 6'6" siya dito at makakapasok siya sa height limit na 6'6" sa Governors Cup 2025. Magaling si Andre Robertson, one of the best and sharp shooter ito ng Oklahoma City Thunder dati and 7 years siya dyan mga kabrods. Yes, 7 years itong nagiging starter ng OKC. Hindi rin basta-basta ito, nakapaglaro na rin sa Strong Group Athletics dati dito sa kay Coach Charles Chu and ito recently lang din naman naglaro ito doon kaya ito siya talaga yung best shooter ng SGA maski nga sa NBA shooter rin and best shooter siya ng OKC that time. Kaya itong Ginebra napag-iisipan nila why not subukan ito kasi nga si Brownlee 2 to 3 years na rin hindi napapa-champion ng Ginebra. Why not sumubok sila ng bagong player, mas bata, former NBA player, yes, high profile ito and sharp shooter pa. Yes, mas efficient and mas sharp shooter ito kay Justin Brownlee. Mas bata at prime na prime pa ito ni Andre Robertson. Magandang skill set, maganda rin ang conditioning ng pangangatawan, maganda rin ang ball handling skills. Yes, ang laruan kasi nito shooting guard talaga mga kabrods. Talagang shooter itong import na ito kung sakali. Tapos maganda rin sa depensa, athletic din, mataas tumalon, maganda rin ang ball handling skills, maganda rin ang footwork din mga kabrods, mabilis. Yes, yan ang itutulong lang naman ni Andre Robertson. Kumbaga parang mas magaling or mas batang Justin Brownlee na ito dahil prime na prime and former NBA player pa. Ngayon kasalukuyan naglalaro dito sa Zenit St. Petersburg kung saan dito naglalaro sa Russia naman ito pong si Andre Robertson. So in short, hindi pa rin nawawala sa kanyang kondisyon ng pangangatawan. Kaya sa tingin nyo mga bros, ito pong mga bagong players ng Ginebra at bagong import. Sa tingin nyo ba ito na ba ang magbabago at makakuha ng kampyonato ulit ang Barangay Ginebra San Miguel? Salamat po sa panonood mga bros. This is Kings Basketball. Yun lang. I'm out.